ride for today. Dahil usapang ano muna tayo ngayon, major maintenance. Kailangan natin pa maintenance so si Yamaha XSR 155 natin. Tagal na rin na walang major maintenance to. Tsaka napansin ko sa kanya yung fuel consumption niya lumakas. Yung dating 42 to 45 na fuel consumption niya per liter, ngayon nasa 38 something na lang, 38.2 na lang ata. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro ang isang dahilan siguro is dahil hindi ko pa siya napapa FI cleaning, tapos hindi ko pa napapalitan yung fuel filter nya. So yun siguro reason kung bakit medyo lumakas ng konti, lumakas na siya sa gasolina. Or papa-check ko na rin yung iba, siguro baka may nagko-cost talaga nun. Yun lang naman, pero so far wala naman akong ibang concern sa kanya. Tsaka kailangan na din talagang pa ano to, FI cleaning. Dun sa mileage nya, required na talaga na magpa FI cleaning. So we're going to Yamaha Y-Zone. Doon na lang tayo magpapa service muna. Ang sarap ng tulog ah. Cool na cool ah. So doon tayo magpapa service muna, maintenance, major maintenance, para isahan na rin. At the same time change oil na din. Change oil, tapos adjust siguro ng ano, chain. Kasi medyo, pansin ko medyo nag-loose siya ng konti. So far kasi yung mga liquids, yung mga coolant, brake fluids, yung mga fluids, kakapalit ko lang din naman yan nung lately. So baka hindi na yun kailangan palitan, pero papacheck na rin natin. So major ano tayo ngayon, major tune up to Yamaha Y-Zone sa may Mandaluyong sa Greenfield. Meron na rin pala akong gustong sabihin sa inyo, no, na hindi sinasabi ng Yamaha or ng dealer regarding dito sa Yamaha XSR 155 natin. Ako na magsasabi sa inyo. Mamaya didiscuss natin yan, pag-uusapan natin yung sinasabi ko na yan, at ako na mismo ang magsasabi sa inyo based on my experience, no, with our Yamaha XSR 155. Hindi siya applicable sa lahat, pero pwede, posible, napaka posible nung bagay na yun. Tapos mamaya ipapakita ko na rin sa inyo kung magkano yung aabutin ng major tune up natin sa Yamaha Y-Zone. Kung magkano aabutin lahat ng mga parts, service, yung service fee, i-discuss na lang din natin mamaya yung kung magkano aabutin lahat. Papakita ko sa inyo, picturean ko na lang. Wala kasi din akong idea kung magkano yung aabutin talaga lahat, kung magkano, kasi may mga papalitan. Sir, good morning po. Magpapa-maintenance po. Naka-schedule sir? Wala eh, walk-in lang. Pwede. Magpapa-maintenance po, sir. Naka-schedule po ba? Hindi po, hindi na ako nakapagpa-schedule eh. Dito na tayo, guys.
Balikan ko kayo mamaya. Tignan natin kung magkano yung aabutin ng major tune up na ito. O marami yung papaservice. Scramble. Nakikari ng mga battery. Sir, thank you. Sana ka. Thank you. Yun. Tapos na ang ating major tune up. FI cleaning, palit yung brake pad sa likod, magpud na yung brake pad sa likod, tapos chain cleaning, tapos adjustment din ng chain kasi medyo nag-loosen up na yung chain nila, tapos nagpalinis na yung tayo ng chain. Habang nag-iikot-ikot tayo dun sa Yamaha, makita natin tong RCV na Nagamaki. RCV Nagamaki, no? So maganda siya sa kamay, no? May touch pa ng red yung grip, handle grip. Tapos ito nga ba ito? 390, no? 390 lang. Hindi binili. Actually matagal ko na tinitingin itong Nagamaki na to online. 390 din sa RCV Philippines yun. 390 din yung presyo. Tapos nag-inquire ako dito kasi nakita ko na meron din pala sila. Nag-inquire ako, 390 din. So same price lang online saka dito. Mas makakatipid pa ako rito kasi pag online may shipping tip dito wala na. Tapos pinakabit ko na din dun sa nag service dito sa ating Yamaha XSR 155, no. Parang ang smooth niya ngayon. smooth parang smooth lang ng makina niya ngayon. Tapos ang inabot total ng ating binayaran, ha? Hindi, hi ka muna, kaway ka. Hi. Kalimutan niyo yung vlog ni Kuya. Ang inabot total ng binayaran natin is 3,131. Separate pa to, so 390 plus 390 pa. So yun yung total na binayaran natin sa Yamaha Y-Zone for FI cleaning.
ano pa ba, chain cleaning. Medyo ano siya, tahimik ngayon ang ano, ang makina, hindi siya masyadong garalgal. Ang kapit sa kamay nung ano, grip, handle grip. So yun ang ating major tune up para sa ating Yamaha XSR 155. So pwede na ulit iharabas. Murang-mura mapapamura ka. Mas mura siya syempre ang maintenance kumpara kay Ducati Scrambler, no? Mukhang babagsak ng Julanis Morissette, Yung isang bagay na hindi pala sinasabi sa inyo, no, ng ano, Yamaha or ng tama, ng Yamaha about dito sa ating XSR 155, no. Ako na magsasabi sa inyo kung ano 'yon. Yung baterya ng motor natin pwede palang umabot ng 5 years. Actually, yung baterya na nakakabit dito ngayon sa XSR 155 natin is yung stock pa rin. Binili ko to 2020, so more than 5 years na tong motor. Hindi pa ako nagpapalit ng baterya. Tapos pina-check ko ngayon dun sa Yamaha, okay pa naman daw yung battery. Pero kasi wala akong kinabit na kahit na anong mga aux light. Walang aux light to, wala ring yung busina, hindi ako nagpalit ng busina. Ano pa ba, yung charger ng phone, walang mga nakatap dun sa battery, no. So talagang as is siya, yung stock niya pa rin, stock battery niya, yun pa rin yung gamit natin. Ay putik, umuulan. Silong lang dito, silong lang konti, silong muna tayo. Wala tayong kapote, okay na to, minto na. Hindi sinasabi ni Yamaha na 5 years pwedeng itatagal ng baterya kung wala kang masyadong ikakabit. Kung puro ano lang, stock lang, no, pwede pala, possible pala yun. So ayun ang ating major tune up para sa ating Yamaha XSR 155. Lakas nun, lakas nung Julanis Morissette na yun. Actually hanggang ngayon kakalinis lang ng motor, madudumihan na ulit. So yun ang overall, ang total ng binayaran natin for major tune up is 3,131 pesos. Pusin ko na itong vlog, no, para dire-diretso na rin yung biyahe natin. So thank you so much for watching. Please like and subscribe. Scramble Ram on Facebook and on YouTube channel, Scramble Ram. Please subscribe for more ride adventure. Thank you so much for watching. Wet look tayo ngayon. Thank you so much for watching. Peace, yeah. Peace.